O ano na, mga tambi vlogger, pahiya kayo sa sinabi ng PNP, ano, na hindi aarestuhin si Tatay Digong ng PNP kung ang warrant of arrest ay galing mismo sa ICC. Ha? Ipinagkalandakan pa ninyo sa mga vlog ninyo na, hala, ang ICC nakapasok na. Magsagawa na ng investigasyon. Tapos na ang investigasyon. May ilalabas ng warrant. At aarestuhin na si Digong nyo. Nasaan yung aresto? PNP na ang may sabi na hindi nila aarestuhin. O baka nagbubulag-bulagan lang kayo. O kaya nagtatanga-tangahan kayo. Di kaya talagang sadyang tanga kayo. O eto, basahin ko. Ha? Para magising yung mga diwa ninyong tulog. Ayos, mga ka-PL. Bago po tayo magsimula, makikisuyo muna sa mga ka-DDS natin na mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan, palike na rin po sa video. Maraming salamat, makikisuyo. O eto na po yung ipinangako ko po sa inyo kagabi sa live na gawan po natin ng solo na content itong mga tambi vlogger, mga ka-PL. Pero lilinawin ko lang po, hindi porke tinawag natin silang tambi vlogger, bayaran sila ni Tambi, ha. Nakasanayan lang po natin na tawagin silang tambi vlogger dahil nga ipinagtatanggol nila at suportado nila si Tambi. Ayan. Walang ganon. Hindi natin alam kung sila ba bayaran. Tulad ng mga akusasyon ng ibang mga kababayan natin sa kanila. Mahirap pong patunayan yan. Okay, pero tawagin pa rin po natin silang tambi vlogger. Kasi idol po nila si ano si Tambi na bugok. Eto na yung balita. Basahin ko po mula po dito sa Radyo Pilipinas. Ilagay ko na lang dyan. Umano'y ilalabas na warrant of arrest ng ICC sa dating Pangulong Duterte, hindi ipatutupad ng PNP. Tambi vlogger! Ang dami nyong napaniwala na mga bugok nyo rin na subscriber. Tuwan-tuwa naman. Nagpupunta sila dito sa channel ko. Nagko-comment, hala, yung Digong nyo, yung tatay ninyo, aarestuhin na ng ICC dahil yan sa mga ipinagpakalat ninyo. Hindi aarestuhin ng Philippine National Police ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung sakaling ito ang ipag-utos ng International Criminal Court o ICC. Ang sakit sa pandinig nun. Napahiya kayo sa mga subscriber ninyo. Pinaasa ninyo na aarestuhin ang tatay namin ng ICC. Anong napala ninyo sa fake news? Fake news lang ho yun, nitrililing. Naniwala naman kayo doon sa may saltik. Kung siya may saltik, naniwala kayo sa may saltik, ano tawag sa inyo?
Mga ka-PL, kayo na po ang humusga. Alam nyo, mga tambi vlogger, paalala lang ha, malapit na po ang halalan. Midterm election. Yan si Trililing, nagpapapansin lang yan. Baka may planong tumakbo yan sa pagkasenador. Mag-iingay siyempre, magpapasikat, bubuhayin niya yung pangalan niya sa isip ng ating mga kababayan. Pero ang target niya na makakuha ng kanyang pansin, katulad ninyo, yung mga anti-Duterte, hindi nyo na inisip. Ilan lang ba naman kayong mga anti-Duterte? Wala na po sa posisyon ang Tatay Digong. Pero hanggang sa ngayon, lumalabas pa rin ang pangalan niya sa mga survey. Hindi nyo ba naiisip yan? Siyempre, survey nga magtatanong sa mga kababayan natin. At ang bigkas ng bibig nila, Duterte pa rin. Hindi Trillanes pa rin. Naniwala naman kayo sa may saltik na yan. O ano kayo ngayon? Wala kayong mukhang maiharap sa subscriber ninyo. Ano na naman ang palusot ninyo ngayon? Mag-aantabay ako sa mga palusot na gagawin ninyo? Baka sabihin na naman nila, mga ka-PL, ay siyempre, ang sabi kasi ng Pangulo, pag ang warrant of arrest galing sa ICC, hindi isi-serve ng PNP. Tapos sasabihin nila, baka mag-serve o baka maglabas ng warrant ang bansa mismo natin at baka i-serve na sa dating Pangulo. Hoy! Uunahan ko na kayo ha! Baka yan naman ang gamitin ninyong salita. O ituloy ko yung basa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, kinatigan ng PNP ang naunang pahayag ng Malacanang. Sino ang nariyan sa Malacanang? Si Bongbong Marcos, di ba? Na walang jurisdiksyon sa bansa ang ICC. Maliwanag? Hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Hindi nyo ba maintindihan? Ang isang bansa hindi na miyembro sa ICC, wala na po silang jurisdiksyon sa bansang iyaon. Wala na po silang karapatan na magsagawa ng investigasyon sa bansang iyaon na kumalas na sa kanila. Ayan, simpleng paliwanag lang po itong sinasabi ko sa inyo. Usapang kanto para maintindihan ho ninyo mga vlogger ni Tambe. Nakakalungkot lang, yung iba kaibigan ko pa, pero nalansi sila ni Trillanes. Mga kaibigan ko na hinahangaan ko pagdating sa vlogging kasi masasabi kong magagaling din naman sila. Pero walang inisyatiba. Hindi marunong mag-isip. Akala ko magagaling kayo mag-research. Bakit napapaniwala kayo ni Trililing na may saltik? Nagsabi lang si Trililing na nasa loob na ang ICC. Magsasagawa na ng investigasyon at baka kalaunan maglabas na ng warrant of arrest kay
former President Duterte, anak ng patola, kahit 1,000 warrant of arrest pa ang ilabas ng ICC, hindi nga isisilbi ng PNP. Kasi ito ho, ang sinabi ng Malacanang. Sino ang nasa Malacanang? Si FL? Hindi. Si Marcos. Oh. Pahiya kayo? Pahiya mga ka-PL yung nagbebenta ng pampapogi at saka yung vlogger walkout. Ay, tawag doon? Mr. Walkout, ang tawag dyan. Nakalimutan ko na. Nag-walkout po sa istasyon ng SMNI. Oh. Ayan. Oh. Si Mike Abe. Ayan, pangalanan na lang natin para klaro. At saka si Dante. Walay. Paano ba yan? Talo kayo? Nakakatawa ho kayo. Sa totoo lang. Napakarami yung content tungkol dyan eh. Ang dami yung napaniwala. Kawawa naman po yung mga kababayan natin na pinaasa ninyo, pinaniwala ninyo na aarestuhin na yung matanda. Ayun no, nasa bahay nila, kuya-kuyakoy. Nagkakape. Masaya sa buhay si tatay. Ini-enjoy niya yung pagretiro niya sa politika. Nanahimik na nga yung matanda eh. Ginugulo pa ninyo. Karapatan niya naman magsalita tulad namin na mga nadismaya dito sa Pangulo ngayon. Karapatan niyang magsalita kasi taxpayer din siya. Oh. At baka meron pa silang mga farm hindi natin alam na kumikita at nagbabayad sila ng tax. Yan. Taxpayer siya. Ayan karapatan niyang magsalita. Lahat tayo may karapatan magsalita at mag-question dito sa presidente na kinadismayahan ho natin, mga ka-PL. Shout out sa mga vlogger na nagpapaniwala kay Trillanes, mga vlogger ni Tambe. Pahiya ano? Ayos! Hanggang dito lang ho, mga ka-PL. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Huwag po ang bangag. Bye-bye!